the chain. Ayan. So, putulin, no? Putulin ang tanikala. So, tayo po ay babasa mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 16. Ang ating pong pag-aaralan ay verses 6 to 40. Yeah, medyo mahaba po ito, wag po kayong matutulog. Sabihin mo po sa katabi mo, wag kang matutulog. Siguro naman po sa sobrang init, hindi po kayo matutulog. Okay. Sige po, bago po tayo dumako at sa pagbasa, tayo pong lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami muli sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin na kami po ay makakapag-aral ng iyong banal na salita. Ang dalangin po namin, Panginoon, buksan mo po ang aming puso't isipan, bigyan mo po kami ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong mga salita sa umagang ito at patuloy na ibuhos mo po ang iyong kapangyarihan at ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Nawa ang bawat salita po na aming maririnig mula sa iyong salita ay magpa-equip sa bawat isa sa amin, magpatibay, Panginoon, sa aming pananampalataya, makapagbigay ng kagalakan at panibagong sigla, Panginoon, sa aming pong paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Itinitiwala po namin sa mahal na banal na Espiritu ang aming pong pakikinig ng iyong banal at pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so ito po ay babasahin ko sa Ingles. Pwede nyo pong sundan sa Tagalog sa inyong mga Bible kasi medyo may mahihirap po kasi na salita dito. Baka maging comedy po, magkakabulol-bulol ako. So mas madali po pag English. Sundan nyo na lang po sa Tagalog na doon po sa inyong mga Bibles. Okay, sabi po dyan sa verse 6 to 8. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. So you see, sa ating pong paglakad, no, bilang mga mananampalataya, dapat alam po natin na meron tayong responsibility na ginagawa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Sabi ko nga po, lahat po tayo, nung tayo ay tinawag ng Panginoon, meron tayong bahagi sa church, di ba? Pag hindi po natin hinanap kung ano yung bahagi natin sa church, kung ano-ano na lang po ang gagawin natin. So, tinatanong ko nga po sila before, kapag ang katawan, merong isang part na hindi nagpa-function, ano pong tawag dun sa katawan na yon? PWD. So, isipin nyo po, kung tayo ay matagal na sa church, at hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, kung ano yung tungkulin natin sa gawain ng Diyos, ibig sabihin po, tayo ay nagko-contribute para maging PWD ang katawan ni Kristo. Imagine niyo po, ang katawan ni Kristo ay pipilay-pilay kasi ayaw mag-function ng paa. Di po, hindi naman pwedeng puro kamay na lang. So, hindi po pwede dito sa church, puro usher tayo, wala na po magpapaawit. Diba? So lahat po tayo, kahit sa maliit na bahagi, no, meron po tayong bahagi dito sa church. Sabihin mo po sa katabi mo, may bahagi ka. So ang mahalagang maunawaan po natin, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, no, sa ating pong pagpunta sa church, mahalaga po na tayo ay nagagabayan ng Espiritu ng Diyos. No, di ba, ang banal na Espiritu po ay iniwan para maging gabay ng bawat isa sa atin. Para magsabi sa atin ano yung dapat nating gawin, di ba? Ano yung nais ng Diyos na ating gawin. So, maaaring ito po sila Pablo, di ba? Maaaring magstay na lang sila dun sa Asia kasi madami dun tao eh. No, pero hindi sila dun pinagstay ng Panginoon. Di ba? Sinabi ng Espiritu sa kanila, hindi. So, nung sinabing hindi, sila po ay sumunod.
Mahalaga po bilang mga mananampalataya, yung pagsunod. No? So, ang pagre-rebelde po sa Diyos ay kasalanan. Ang pagre-rebelde po sa leader ay kasalanan. Kaya sa Bible po, mariin no, na itinuturo ng Panginoon na kung saan tayo dinadala ng Diyos, kung gusto natin na maging matagumpay, sundin po natin yung direksyon ng Diyos sa ating buhay. So sinabi ng Diyos, hindi kayo dyan sa Asia magmi-ministry. So lumipat sila sa iba, and sabi ng Lord, hindi pa rin dyan. So sa dulo po, sila ay napunta sa Troas. So hindi po sinabi kung anong ministry ang ginawa nila doon, pero doon po sa lugar na yon nagpakita ng vision ng Panginoon kay Apostol Pablo. So minsan sa buhay po natin, madalas no, pinipili po natin yung landas na gusto natin tahakin. Kasi feeling natin dito tayo mas magiging mabuti, 'di ba? Ito yung kaya natin. Pero dapat po natin maunawaan na mas alam po ng Diyos kung ano yung mas mabuti sa atin. Kaya po nagugulo yung buhay natin kasi pilit po nating pinakikailaman yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Na kung gusto po natin maging mananagumpay, kahit minsan sa tingin natin mahirap, sundin po natin ang Panginoon. Bakit po? Sinabi sa salita ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. O, sabi mo po sa katabi mo, sumunod ka na. Di ba? Wag po nating ipilit yung gusto natin kasi ang Panginoon, alam po niya kung saan tayo dadalhin. Alam ng Diyos yung ating mga kakayahan. Kaya nga, mas magiging effective po tayo kung yung paglalagyan natin, bawa na ministry, yun po yung inililid ng Diyos sa atin. Halimbawa, kung tayo po ay binigyan ng talento sa pag-awit, wag mo nang ipilit na sumayaw. Di ba? Umawit ka kasi sayang po yung talento. Alam niyo po si Kat, nung una yung pumunta dito sa church, ang talagang pangarap niyang ministry ay dance. Pangarap niya po yan. Kaya lang, nakita po niya, hindi ko alam kung nakita niya o pinakita sa kanya ng Diyos na hindi siya talaga pang dance. So, siya po kasi ay magaling kumanta. So, siya po ay nag-sign up sa ministry ng worship leading. So, ngayon po, sikat na yung head ng worship department, katuang po ni Erwin. At alam niyo po ba, nasa pamamagitan po ng pagpapaawit, sikat po ay na-discover nung kanyang boyfriend. So, you see, chinisisi na. All things work together for good to them who loves God. Di ba? Pag inuna mo ang Panginoon, pag sumunod ka sa Diyos, isasaayos ng Panginoon lahat ng bahagi ng buhay mo. Kaya alam niyo po, yung mga napapariwara, yung matitigas lang ang ulo. Sabi mo po sa katabi mo, wag matigas ang ulo mo. Di ba? Naranasan niyo po ba yon? Na sa loob ng church, sinubukan mo maging usher, sinubukan mo nga maging sa multimedia, pero hindi umubra. Kasi lagi niyo pong tandaan, kahit ang Panginoon may paraan siya ng paglalagay sa atin doon sa ministeryo na nais niya na paglagyan natin. So, maaaring minsan akala natin yun na, yung pala, hindi pa. Alam niyo po, si Kat worried na siya na baka hindi po siya magka-boyfriend. Pero hindi po siya tumigil sa pagmi-ministry, kaya tinugon po ng Panginoon yung kanyang panalangin. No? Yung kanya pong naging boyfriend ay malupit po. Kasi engineer ba yun? Kat, engineer ano? Tawa po ng tawa si Kat. Engineer Kat, no? Yung naging boyfriend po niya, engineer. Kaya lang po, hindi taga DFCCA kasile. Ayan. Pag tinignan niyo po sila, magkamukha na po silang dalawa ni Kat. So, you see,
Pag tayo po ay sumunod sa Diyos, inilalagay tayo ng Panginoon, dun dapat sa ating kalagyan. No? Mas magiging, maniwala po kayo, mas magiging masaya po ang buhay natin kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Naunawaan niyo po ba yun? Hindi po ba naglalaban yung inyong damdamin? Di ba minsan kasi ganun po tayo pag nakikinig, hindi naman eh. So, kapag lagi po tayong lumalaban sa kalooban ng Diyos, lagi po tayong mai-stress. No? Kasi bakit po? Ang kapayapaan ng Panginoon, ang kalakasan ng Diyos ay sumasama lang dun sa mga sumusunod sa Kanya. So kaya nung pumunta po si Apostol Pablo doon sa lugar ng Troas, binigyan po siya ng vision ng Panginoon. Sinabi sa kanya ng Diyos ng malinaw kung ano yung dapat sabihin sa kanya. Di ba sabi po ng salita ng Diyos, without a vision, my people perish. So kailangan meron po tayong malinaw na pangitain. Ano yung gusto na ipagawa sa atin ng Panginoon? Hindi po yung ipinipilit natin kung ano lang yung gusto natin or kung ano yung nakita natin. Kaya alam niyo po, mahalaga na araw-araw tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos para maging familiar po tayo doon sa gusto ng Panginoon. Di ba pag ang tao ay palagi mo ng kausap, madali nang malaman na siya yung kausap mo kahit takpan pa yung mata mo. Alam mo po na yun ang kausap mo. Di ba po? So ganun po din sa Diyos. Nagiging familiar tayo sa tinig ng Panginoon, sa nais ng Diyos, kung tayo po ay madalas nakikipag-usap sa Panginoon. So kung ikaw po ay hindi madalas nagpe-pray, tapos lagi ka may naririnig na tinig, baka hindi na po si Lord yun. Tatanungin mo na yung tatanungin mo na, sino kaya yung nagsasalita sa akin? Di ba? Kapag ang kilos po natin ay nagdudulot ng pagsuway, hindi po yan mula sa Diyos. Kapag ang kilos po natin ay nagdudulot ng pagkakabahabahagi, hindi po yan sigurado mula sa Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. Kaya nga dapat po, maging malinaw no, sa atin, ano ba yung gusto ng Panginoon na gawin ko? Saan ba ako gustong ilagay ng Lord? Kaya ang dapat po maging pangunahin ay madali po nating marinig no, at maunawaan yung tinig ng banal na Espiritu sa atin. So binigyan po ng vision ng Panginoon si Pablo kung ano yung kanilang gagawin, kung saan sila pupunta. Sabi po dun sa verse 9 and 10, during the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. So nakakita po siya ng isang lalaki na nakikiusap, pumunta kayo dito sa Macedonia. So, maaaring kaya po siya nagkaroon ng vision, merong isang tao, di ba, na nananalangin. Lord, magpadala ka naman po ng lingkod mo dito sa lugar namin. No? Para po maligtas yung aking mga mahal sa buhay. Para maligtas ang marami sa aming bayan. Minsan po ganito maraming tao ang nananalangin para merong magdala sa kanila ng salita ng Diyos, kaya lang ang mga mananampalataya ay busy. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba ay busy? Diba? Nag-iintay po sila na ipapadala. Samantalang yung ipapadala ng Panginoon, nagbibingi-bingihan. Lord, iba na lang po. O kaya, Lord, bakit po ako? Di ba? So sabi po, kapag binigyan ka ng Panginoon ng vision at tinawag ka ng Lord sa paglilingkod, huwag kang magdalawang isip. Alam niyo po, sa una talagang nakakatakot. Kasi syempre, tayo po, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Diba? Feeling natin, hindi enough yung kakayahan natin, pero lagi po natin tandaan, kapag tayo po ay nagpagamit sa Panginoon
at naging willing, no, na ibigay yung buhay natin, yung panahon natin sa Diyos, ituturo po ng Panginoon kung saan niya tayo dadalhin. So ang paglilingkod po o pagpapagamit ng buhay sa Diyos, meron po tatlong katanungan, no, na ibinibigay sa atin ng Diyos para malaman natin. Yun po yung dapat nating ipag-pray. Una, sabi po, ang tanong is, where? Diba? Ito po yung direction ng Diyos sa ministry. Where? Lord, sa ministry niyo po ba ako gustong ilagay? Or Lord, saan niyo po bang lugar gusto ako na dalhin? So we should have a place to start. Meron po dapat tayong pag-umpisahan. Diba? Kung ikaw ay may talento sa computer, dito ka sa grupo nila, Kuya PJ, diba? Multimedia. Sabi ko nga po, kung kayo naman ay mahiyain, doon po kayo sa grupo nila Ate Lydia kasi lagi po nakatago yung mga yun eh. Diba? Kung kayo naman po very entertaining, dapat po sa ushering kayo kasi kayo po yung pambungad doon. Diba? Bawal po sa usher hindi nagsasalita eh. Kasi paano nyo po babatiin yung mga papasok? Sesenyasan lang, Diba? Hindi naman po pwede. So, hanapin po natin yung ministry na pinaglalagyan sa atin ng Panginoon. Kaya naniniwala po ako na meron pong dahilan ang Diyos kung bakit po kayo dinala dito sa Kasili. Di ba? Kaya dapat po, yung purpose ng Diyos ay malaman natin kung bakit tayo dinala dito. So ito po yung ating place. Ito po yung ministry place natin kasi ito yung pinagdalan sa atin ng Banal na Espiritu. So sa verse 11 po sabi, from Troas, we put out to sea and sailed straight for Samothrace, and the next day we went to Neapolis. From there we traveled to Philippi, a Roman colony and leading city of that district of Macedonia, and we stayed there several days. Not so much happened in Samothracia. So wala pong masyado silang ginawa doon sa Samothracia. Sa Neapolis, yung mga dinaanan nila, wala din masyadong ginawa. So minsan ganito po sa buhay natin, no? Marami tayong station, pero hindi tayo doon gusto idali ng Panginoon. Pinadadaan lang tayo doon para meron tayong matutunan. So mahalaga po sa mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, hindi lang po yan dumaan, kundi natututo po tayo. Para saan po? Para maging handa tayo dun sa lugar na pagdadala ng Panginoon sa atin. Kaya minsan po, di ba, nagtatry tayo pero parang hindi okay. Diba, minsan nagbubukas tayo ng Bible study, parang hindi nalugo. Kaya nga po, di ba, maximum of 6 months. Pag hindi po kayo nadagdagan sa Bible study, lumipat na po kayo. Kasi baka hindi po talaga doon kayo nilalagay ng Lord. So mahalaga po kung saan. Yung tanong na where. No? Verse 13. On the Sabbath, we went outside to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer, ayan si Ate Lydia, nasa Bible po. A dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. So, minsan po, di ba, pag yung talagang litong-lito na tayo, ang Diyos na magdadala sa atin. Di ba? Doon sa tamang lugar, and yung pangalawang tanong po, who? Sa tamang tao. Di ba? Kung tayo po ay magbubukas ng Bible study, kinakailangan, hindi po tayo bukas ng bukas. Tayo po ay nananalangin. Di ba? Para malaman natin sino yung magiging contact person natin. Di ba? Kung tayo po ay estudyante, sino yung contact person natin sa school? Kung tayo po ay nagtatrabaho, sino sa mga katrabaho natin ang gusto ng Diyos na madala natin sa Panginoon? So pag dinala ka na ng Lord doon sa tamang lugar, ang susunod naman daw pong tanong, sino? Diba, kahit sa business po, napakahalaga niyan, dapat alam mo kung sino yung target client mo. Kasi kung halimbawa
paninda mo ay mga mamahalin, tapos magbubukas ka ng tindahan dun sa squatters area, wala may bili sa'yo dun. Eh di kaysa bumili sila ng mahal, bibili na ng bigas. Diba? So, mahalaga po, malaman natin yung target client natin. Sino? Sino yung gagamitin ng Panginoon? Sino yung dadali natin sa Diyos? So, ito po, dahil bago sila Paul doon sa Macedonia, itinuro sila ng Lord kay Lydia. So, si Ate Lydia po ay isang businesswoman. Yan, parang si Ate Lydia din po. So, ibig sabihin, kung siya po ay businesswoman, may influence po siya. Meron siyang mga employee, meron siyang mga kliyente, at ang maganda po nito, meron din po siyang resources para masustain yung pangangailangan nila, Pablo. Di ba? Kasi sila po ay mga evangelist palipat-lipat sila ng lugar, hindi po katulad ng bawa namin dito, meron pong regular support, sila po wala. Pero kita niyo po dito, kapag ang Diyos ay ginamit ka at dinala ka sa isang lugar, siya din ang magbibigay ng provision sa iyo. Kaya hindi po tayo dapat matakot na pumalaot sa paglilingkod. Kahit kailan po, hindi nagpabaya ang Panginoon sa kanyang mga lingkod. Diba? Ako po ba ay mukhang hindi na kumakain? Diba po? Loloko nga po namin ni Pastora Alma yung mga kasama namin, Pastor na payat, sabi namin, pag dumating ang panahon ng taggutom, kayo patay na, kami papayat pa lang. Masarap po maglingkod sa Lord. Kaya ini-encourage ko po kayo, kung hindi man po kayo tinawag sa pagpapastor, hanapin niyo po yung ministry niyo dito sa church. Sabi nga po ni Terry, mas may excite po kayong pumunta sa church kasi alam niyo may gagawin kayo. Diba? Alam niyo po sa basketball, kapag kayo ay player, diba, excited ka lagi dun sa game. Kasi alam mo may gagawin ka para manalo yung team mo. No? Nakafocus ka dun sa ginagawa mo. Pero yung meron, maingay lang. Di ba? Wala po silang contribution dun sa paglalaro. Kaya sabihin mo po sa katabi mo, player tayo, hindi meron. Kasi pag sa loob ng church, meron lang po tayo. Alam niyo po kung anong danger ng meron sa loob ng church? Hinahanap natin lahat ng pangit. Hinahanap natin lahat ng mali. Kasi di ba yun po ginagawa ng mga miron pag nanonood? Di ba? Lahat ng pangit. Lahat ng mali. Pagod na yung player. Pag hindi nila player, whoo! Di ba? Pero kapag tayo po ay player, sisikapin natin na gawin ang lahat para maipanalo yung team natin. Kaya dito po sa loob ng DFCCI Kasile, dapat lahat po tayo player. Di ba? Para magsikap po tayo para lumago po ang gawain ng Diyos sa lugar na ito. Amen. Sabi mo po dun sa katabi mo, player tayo. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Okay, verse 15 po. Verse 15 and 16. When she and the member of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house, and she persuaded us. Once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. So, sila po ay pinatira, no? Sabi ko nga po sa inyo, pag tayo ay tinawag ng Diyos at tayo sumunod, pati yung provision kasama na. Naalala ko po yung lugar ng Timbao, noong po nga nagsisimula pa lang doon sila Pastor Abet, no? Nagsimula po sila sa bahay lang. Tapos lumipat sila sa medyo malaking lugar. Pero dahil sila po ay nag-decide, no, na talagang magtalaga doon, nung una po, parang alanganin pa si Kuya Abet Kasi siguro po hindi pa niya ma-absorb na siya ay magpapastor. Ang tagal niya po sa church, no? Senior ka na ba po, Kuya Abet? Senior ka na po? Nung maging senior citizen siya, tsaka niya narinig yung tawag na Diyos na siya pala ay magpapastor.
So, ito po yung isa pong patotoo na ang Diyos ay kasama ang provision. Hindi po sila nawalan doon ng lugar na pagdadausan. At alam niyo po ba, natagpuan po nila yung where, so yung po yung timbaw, natagpuan po nila yung who. Kasi nagkaroon po tayo ng isang member dito na meron pong lupa sa timbaw. Kaya ano pong ginawa? I-donate po yung lupa, kaya si Kaabet po ay magkakaroon na ng church doon. So you see, hindi po tayo dapat mag-alala. Kapag tayo po ay sumunod sa Diyos, may daranasin po tayong mahirap, pero kakayanin po natin yon kasi kasama po natin ang Panginoon. So sila Apostol Paul, meron pong nag-provide ng kanilang tirahan. So sila po ay tinanggap, pinakain. So nung sila po ay magbi-ministry na, meron pong dumating na sugo ng demonyo. No? Sabi, meron pong isang babae, ito po ay may masamang espiritu at siya po ay ginagamit nung kanyang mga amo para manghula. No? So ito po yung ginamit na pang-inis, no, sa kanila kina Apostle Paul. Pero dito po nila nakita na doon sila nilagay ng Panginoon, ibinigay sila ng tamang tao, yung tamang tao. At yung last question po ay, what? So nakita nila kung ano po yung dapat nilang gawin. Kasi maraming naniniwala dun sa manghuhula kesa sa Diyos. So, yun po yung dahilan kung bakit sila dinala sa lugar na yon para dalhin ang salita ng Panginoon at mabuksan yung isip ng taga-Macedonia sa salita ng Diyos. Sa katotohanan na ang dapat lamang nating paniwalaan ay ang Panginoon. Kaya nga, sila po ay nag-scout, no, doon po sa lugar at inalam po nila kung ano yung kung paano sila magpapasimula ng kanilang ministry. Kung makikita nyo po, ito, wala po talagang malinaw na direction di ba? Kung ano yung gagawin nila. Dinala lang sila ng Panginoon doon. Tapos ipinakita yung tao, pero hindi pa nila talaga alam kung ano yung gagawin. Minsan ganun po Dadalhin tayo doon sa isang ministry na talagang hindi pa natin alam kung paano magsisimula. No? Tapos hindi naman din sinabi sa kanila ng Panginoon na meron pang buwisit doon. Di ba? Yung pala, yun yung kanilang goal, no? Na palayain po yung mga tao sa pagkaalipin sa panghuhula, no? Kasi lagi po natin tandaan na walang sino man makakapagsabi ng ating kinabukasan. Isa lang po ang certain sa buhay nito. Tayo pong lahat ay papanaw sa mundong ito at pagkatapos po ng buhay natin ay meron pong paghuhukom. So magdi-decide kung saan ka pupunta, sa impyerno o sa langit. Siyempre, lahat naman po ng tatanungin natin, gusto sa langit pumunta. Pero lagi po natin tandaan, yung pagpunta po sa langit, ang paghahanda niyan ay ngayon. Dito po sa lupa. Kaya nga, kung tayo ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod, normal lang po yan na minsan wala tayong masyadong idea ano po ba yung gustong gawin sa atin ng Lord. Nung ako po ay tawagin na pagpapastor, sabi ko parang hindi ko kakayanin. No, kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako palabate. Ayan, hindi po ako masayahin po ako pero hindi po ako palabate, hindi po ako palakausap ng tao. Pero salamat po sa Lord, nung ako po ay talagang magtalaga ng buhay ko sa Panginoon, ang Diyos po ang tumulong sa akin. Kung paano po makikisama sa tao. Ako po ay magagalitin Pero nung ako po ay talagang nag-dedicate sa Panginoon, na tutunan ko po na pigilan yung aking galit. Dati pag nagalit, naalala ko po noon, yung isa kong kapatid, inuutusan ko, ayaw niyang sumunod. Galit na po ako. Sabi ko, pag hindi ka sumunod, sasampalin kita ng sinelas sa muka. Yung sinelas pong goma. Sabi sa akin ng kapatid ko, sige, sampalin mo ako. Sobra po galit ko, hinubad ko yung sinelas ko, sinampal ko sa mukha.
Pero ngayon po, talagang abot-abot na yung pagpipigil ko. Lagi ko pong inaalala, ako po'y lingkod ng Panginoon. Kaya pag yung sobra pong talagang nagagalit pa rin naman po ako kasi tao pa rin naman po ako. Pero inuunahan ko na po ng rebuke yung sarili ko. So you see, hindi po tayo dapat magpadala dun sa emosyon natin. Kasi lagi po natin isaalang-alang na tayo po ay anak ng Diyos. Meron po tayo dapat iniingatan na patotoo. Okay? So sila Apostol Pablo ay abot na po ang inis dun sa babae. Ito po yung ginawa nila sa verse 17 to 22. Basahin po natin. She followed Paul and the rest of us shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." 18, she kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. 19, when her owners realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. 20, they brought them before the magistrates and said, "These men are Jews and are throwing our city in an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice." 22, the crowd joined in attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. So you see, ito po ay panibago na ulit na lugar na pinagdalan sa kanila. So, dahil po si Pablo ay narindi na, sinusundan sila ng babae na sinasapian ng masamang espiritu, so nagawa na po niya yung kanyang diba? Napaalis niya yung masamang espiritu. Alam niyo po, sa ating paglilingkod sa Diyos, minsan may ganyan. May darating na mga sugo ng kaaway para alisin yung focus natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero tayo po ay binigyan ng Panginoon ng paraan para matalo. Ano pong sabi? Thank you. Ginamit niya ang pangalan ng Panginoong Yesus. Sa pangalan ni Yesus, masamang espiritu, lumayas ka. Alam niyo po, naniniwala po ako na ito ay totoo, kahit sa simpleng bagay. Meron po akong kapatid na malakas ang pang-asar. Yun po, hindi ka titigilan nun hanggat hindi ka pumuputok o kaya hindi ka umiiyak. So sabi ko po sa kanya, tumigil ka na, naririndi na ako. Ayaw niya pong tumigil. Ginawa ko po, lumayo na ako kasi para hindi na ako mainis, lumayo na ako. Alam niyo po ginawa niya, sinundan pa ako, tapos paulit-ulit siya na sinasabi niya. Ayoko nga po masyado magalit kasi baka po ako magdilim yung paningin ko. Kaya alam niyo po ginawa ko, hinarap ko po yung kapatid ko. Sabi ko po dun sa kapatid ko, inano ko po yung kamay ko sa mukha niya. Sabi ko, "In Jesus' name, tumahimik ka." Alam niyo po, nagulat yung kapatid ko. Tumahimik po siya, tapos iniwan na niya ako. Kaya totoo po ito. No? Kapag merong mga sitwasyon tayo, sabi, tayo po ay manalangin. Gamitin natin yung kapangyarihan ng Panginoon para tigilan tayo ng kaaway at makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod. No? Kaya dito po sa church, kapag merong mga naligaw na kambing, di ba po? O mga lobo, kasi tayo po yung mga tupa eh. Tignan nyo po yung mga katabi nyo. Mukha po bang tupa yan? Baka may kambing po naman. So tayo po ay mga tupa ng Diyos. Pag may napahalo po dito na kambing at lobo, wag po kayong magpapahawa sa kanila. Lagi po natin ipaalala, tayo po ay tupa at tayo ay anak ng Diyos. No, wag po tayong sasama. Ang maging focus po natin, ating hanapin, ano yung ministeryo na gusto ng Panginoon na gawin natin? Ano po yung kalooban ng Panginoon na gawin natin? No? Okay lang po mag-amoy kambing, wag lang maging kambing. Di ba po? So, eto, dinala po ulit. So, where ulit? Nagpasimula po ulit sila Pablo kasi natapos na po nila yung unang gawain nila. Where? Saan po sila dinala? Sa prison. Di ba? So, dinala po sila doon sa kulungan. So,
ano kaya po ang purpose ng Lord? Bakit sila dinala doon sa kulungan? Di ba? Siguro pag tayo nailagay na sa kulungan, sama-sama na ng loob natin. Kasi imagine nyo sila, wala naman silang kasalanan, nagpalayas lang naman sa mga espiritu, ipinakulong. Di ba? Minsan dinadala po tayo sa ganong sitwasyon na mahirap. Dapat hindi po sumama yung loob natin sa Panginoon. Lagi po natin isipin na tayo ay dinadala ng Diyos sa mga lugar para dahil meron po siyang dahilan. Ang pangunahing dahilan po ng Panginoon para tayo po ay maghikayat ng kaluluwa at ibahagi ang kanyang kabutihan, ang kanyang salita sa iba. Okay? Verse 23 po. After they had been severely flogged, they were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Kita niyo po, nakulong na sila, binugbog. Meron po ba sinabi dito na nagreklamo? Hindi po sila nagreklamo. Kasi alam po nila, dinala sila ng Diyos doon sa lugar na yon, sa sitwasyon na yon, dahil meron siyang mabuting bagay na gagawin. So dapat tayo po, kung dumaranas tayo ng mahihirap, ng struggle, na pagkakataon, meron tayong mga struggle sa buhay, hindi po tayo nagrereklamo. Bakit po? Alam natin, merong dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. So ano pong ginawa nila? Instead na magreklamo, sila po ay nanalangin at nagpuri sa Panginoon. At ano po nangyari? Sa verse 26, sabi po dyan, suddenly, there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, kaya ng Panginoon tanggalin anumang tanikala na tumatali para tayo mapigilan sa paglilingkod. So, where? Sila po ay dinala sa kulungan. At sino po ang kanilang naging target dito? Yung jailer, yung prison guard. Diba? After po nitong incident na to, diba, doon sa verse 27, sabi niya, the jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Nung makita po, nung bantay doon sa kulungan na nabuksan yung mga pinto at nakalag yung mga tanikala, sabi niya, kinuha niya yung kanyang espada at papatayin niya dapat yung sarili niya. Pero, sabi po doon sa 28, but Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here." The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas, 30, and then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Kita niyo po, hindi nila kailangan magsalita. Gumawa na ang Panginoon, namagitan na ang Diyos at binigyan ng pagkakataon yung pong tagabantay na makita na merong tunay na Diyos na kailangan siyang tanggapin. Minsan may mga pagkakataon po, kapag tayo ay sumunod sa Diyos, hindi natin kailangan mag-exert ng sobra-sobrang effort. Dahil pag ang Diyos ay namagitan para sa atin, wala pong imposible sa Diyos. So kung meron man mga mahal tayo sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Diyos, ito na po yung what? Di ba? So yung where natin ay yung ating tahanan, ang who yung ating family, at ang what ano po? Dalhin sila sa Panginoon. So tayo po ang gagawa niyan, wag po natin yan iasa sa iba. So nakita po natin na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. And lagi po natin tandaan, sa ating pong paglilingkod, hindi po nawawala ang mga pagsubok. Talagang meron po mga pagsubok. Kahit sa loob ng church,
Di ba? May dumarating na mga pagliliglig, may dumarating na problema, pero lagi po natin tandaan, kapag dumating yung mga pagkakataon na yon, mas lalo po tayo magtiwala sa Panginoon, mas lalo po tayong manalangin, at mas lalo po tayo maging matibay sa ating pananampalataya. Huwag po tayong bibitaw. Di ba? Sabihin mo po sa katabi mo, kapit lang. Hindi po magpapabaya ang Panginoon. Sabi po sa verse 31 to 34, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in the house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. And then immediately, he and all his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God. He and his whole household. Kita niyo po yun? Dahil sa pagsunod nila Pablo, hindi lang yung tagabantay ng kulungan yung naligtas, sabi, pati po ang kanyang buong sambahayan. Kaya kung ito po ay nagawa nila, ibig sabihin, kaya din po natin gawin ito. We can also pray and ask God na dalhin tayo dun sa lugar na nais niyang pagdalhin. Ituro sa atin yung tao na nababahagi na natin ng salita ng Diyos at sabihin sa atin ng Lord, ano ang dapat nating gawin. Di ba? Wala ka na pong hihilingin. Kasi ipinrovide na ng salita ng Diyos lahat ng guidelines na pwede magkaroon tayo. Sabi po sa verse 35 to 37, when it was daylight, the magistrates sent their officers to the jailer with the order, release those men. So nag-order po kinabukasan na pakawalan sila Pablo. So sinabi po nung sa 36, sinabi po nung tagapamahala ng kulungan na sinabi nung mga namumuno na kayo ay pakawalan na ni Silas. Kaya sabi niya, maaari na kayong humayo, di ba? And go in peace. Pero, sabi po dito, but Paul, sa 37, but Paul said to the officers, they beat us publicly without a trial, even though we are Roman citizens and threw us into prison. And now do they want to get rid of us quietly? No, let them come themselves and escort us out. So hindi po pumayag si Pablo na basta lang sila aalis. Sabi niya, aba, kami pinagbintangan nila, binugbog nila kami, ikinulong, tapos sasabihin nila ngayon kami pwede nang lumaya. So, ibig sabihin, hindi po malalaman ng marami na sila ay walang kasalanan. Kaya sabi niya, hindi pwede. Dapat sila ang maglabas sa amin dito para makita ng marami na kami ay talagang walang kasalanan. So, bakit po? Para mag-iwan po sila ng mabuting patotoo. So alam niyo po sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya, kapag tayo po ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng karunungan sa mga bagay na dapat nating gawin. Huwag po tayong pumayag na tayo ay malalamangan ng kaaway. Dapat mas lamang po tayo. Bakit? Mas dakila siya na nasa atin kesa sa kanya na nasa sanlibutan. Lagi po natin panghawakan yan. Kapag nasa mahirap tayong situation, greater is He who is in me than he that is in the world. Kahit ano pong gawin ng kaaway na hadlang sa atin, kapag tayo po ay willing sumunod sa Diyos, mas makapangyarihan ng Panginoon at magbubukas siya ng daan para tayo ay magamit. Yung sa last part po, 38 to 40, the officers reported this to the magistrates, and when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, they were alarmed. So hindi po nila alam na, kasi sabi sila ay mga Hudyo lang. Hindi po alam na sila pala ay mamamayan ng Roma. So they came to appease them and escorted them from the prison, requesting them to leave the city. After Paul and Silas came out of the prison, they went to Lydia's house, where they met with the brothers and sisters, encouraged them. Then they left. Hindi po pumayag si Pablo at si Silas na aalis sila sa lugar na yon, na hindi po nila na isaayos yung gawain. So, ganun din po tayo. Kaya, ang vision po ng DFCCI, di ba? To win souls and plant churches.
Dapat po yung pinaglagyan sa atin ng Panginoon, kung tayo makikayat ng mga kaluluwa, hindi po tayo aalis doon na hindi po tayo nakapag-plant ng simbahan. Kaya ang assignment po natin, hanapin po natin yung ating mga kamag-anak. Hanapin po natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos na tayo ay gamitin niya para abutin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala. Huwag po natin iasa sa iba yan. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Sabi mo po sa sarili mo, Lord, gamitin mo po ako. Hindi na po ito yung panahon para tayo ay pupunta lang sa church, uupo, walang gagawin. Malapit na pong bumalik ang Lord. Gamitin po natin ng matalino ang ating panahon. Gamitin po natin ng matalino yung lakas, yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Lalo na po kung tayo ay nasa limelight na ng buhay. Diba kung mga senior citizen na tayo? Masyado na po natin nagamit yung panahon natin, yung ating lakas para sa ating pamilya, para mapaunlad yung ating buhay. Diba? Bigyan naman po natin ng time ang Panginoon sa ating buhay. Hindi ko po sinabi, mga senior lang ang magtalaga. No? Sabi nga po ni Charlotte, nagpapasalamat siya sa Lord kasi habang bata siya, or hindi pa siya gutay-gutay, nung makilala niya ang Panginoon. At least, marami pa siyang lakas, marami pa siyang panahon para ipaglingkod. Dapat po ganun tayo. Hanggat meron po tayong lakas, hanggat meron po tayong pagkakataon, gamitin po natin yan sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, wag po kayong matakot. Kasi ang Diyos po ay hindi ka pababayaan para ikaw sa iyong paglilingkod. So bago po ako magtapos, gusto ko po magpatotoo. Yung po mga nakaraang linggo, sabi ko nga, naubusan po talaga ako ng finances kasi meron po akong tinulungan na kapatid ko. Tapos yung isa ko pong pamangkin ay nagte-therapy. Twice a week po, nagte-therapy. Ayaw po namin ipa-stop yung therapy niya kasi 4 years old na po siya, hindi pa siya nakakalakad. So sabi ko, sige, kaya natin yan. Ituloy natin yung therapy. Kaya lang po ang problema, naubusan po talaga ako. So wala po akong magastos para sa akin. Although, yung mga kapatid ko naman po ay nakakatulong ko sa kabila. Eh sabi ko, yung salamin ko ay hindi ko nakamata. Kasi pag nagbabasa po ako, nahihirapan na ako. Kaya sabi ko, hirap na ako, kailangan ko na magpagawa ng salamin. So, tinawagan po ako ni Pastora Alma, sabi niya, luluwas kami. Gusto mo bang sumama? Kasi sabi ko po sa kanila, pag luluwas sila, isabay nila akong papagawa ko ng salamin. Tapos, nung kagabihan po nun, nag-iisip po ako, sabi ko, magpapagawa ako ng salamin. Eh, wala nga pala akong pera. Di minessage ko po yung isa kong kapatid, sabi ko, baka pwedeng, bigyan mo muna ako ng pera. Sabi ko, kasi magpapagawa ko ng salamin. Kaya lang, ay wala din po siyang mabigay sa akin. So ako po ay nag-pray na. Sabi ko, kung hindi man ako magpagawa ng salamin, sasama na lang ako maggala. So galing po ako sa meeting nung, kailan ba yun? Thursday ng gabi. Tapos nung pauwi na po ako, nakasakay ako dun sa sasakyan ni Daddy. Tumigil po ako dun sa stoplight ng, so naghiwalay na po kami ng mga ng ka-meeting ko. Tumigil po ako dun sa stoplight, dyan sa pavilion. Madalas po kasi dyan pag tumitigil, may nangangatok, nangihingi ng pera. So napagtigil ko po, sabi ko, nako, baka may kumatok sa akin dito, siguro mga 10:00 na po yun. Sabi ko, nakakatakot pag mayroon nangatok sa akin dito. Tapos iniisip ko pa rin po yung pampagawa ko ng salamin. Sabi ko, ako pala walang pampagawa. Tapos alam niyo po, siguro mga ilang minuto, may kumatok nga po sa bintana ko bago po mag-green. Di ako po ininervyos. Nung una, ayoko pong tumingin eh. No, tapos nung pagtingin ko po, kilala ko yung kumatok. Di binuksan ko po yung bintana ng aking nung sasakyan. Tapos binigyan niya po ako ng pera. Sabi niya, pampagawa mo ng salamin.
Sabi ko, pag lahat ng kakatok ganun napakabuti talaga naman. Alam niyo po, tuwan-tuwa ako. Kasi yung binigay po nila, talagang kahustuhan doon sa pampagawa ko ng salamin. Kaya, totoo naman po kasi nadagdagan na po yung grado ng mata ko kasi may edad na rin po tayo eh. No, pero lagi niyo pong tandaan, pag tayo nagtiwala sa Diyos, kayang gumawa ng Diyos na imposibleng bagay sa buhay natin. Matuto lang po tayo magtiwala. Huwag po kayong matakot na maglingkod. Talaga pong dadating yung mga struggles, pero maniwala po kayo. Habang tayo ay nagpapagamit sa Panginoon, hindi po lalayo ang blessing ng Lord sa atin. So, pwede po bang lahat tayo ay pumikit? Atin pong alalahanin yung matagal na panahon na nandito tayo sa church. Hilingin po natin sa Lord na ituro sa atin anong bahagi tayo sa katawan ng Panginoon. Anong ministry yung nais ng Diyos na ating paglingkuran? Hilingin natin sa Lord na gamitin niya yung buhay natin para umabot sa maraming tao. Kung tayo may natatakot, nag-aalinlangan, hilingin natin sa Lord na ipakita sa atin ng malinaw na kapag tayo ay naglingkod sa Kanya, hindi niya tayo iiwan, hindi rin niya tayo pababayaan.